offer natin ng firstborn, actually, it's an act of gratitude, yung pasasalamat mo po kay Lord, and yung acknowledgement mo, no, na tinatanggap mo or you believe na lahat ng meron ka, galing kay Lord. Okay? Sino dito, you can say na this year talagang blessed ka ni Lord. Taas nga yung kamay. Talagang naka-receive ka ng matinding blessing. Di ba? No? So, pag sinabi pong first fruit, no, ina-acknowledge po natin na itong mga na-receive natin na blessing, galing to kay Lord. Lahat ng meron tayo, galing kay Lord. Okay? Lahat ng binigay sa atin, lahat ng na-receive natin, galing kay Lord. So, in an act of gratitude, sobrang nagpapasalamat tayo sa Kanya, we give our first fruit. Mabasa natin yung word na offering. Ano ba yung meaning ng offering sa Bible, no? So, pag sinabing offering refers to something presented to God as an act of worship, gratitude, or atonement. Na tandaan niyo yung topic natin last week na share sa atin, no? Na when it comes to tithes, yun yung parang kinukommand sa atin na Lord talagang ibigay mo, no? Pero yung offering, this is not really parang required na ibigay mo siya. Ibibigay mo lang talaga siya kapag alam mo yun, sobrang punong-puno yung puso mo ng pasasalamat. Sabihin mo, Lord, sobrang papasalamat ako sa iyo. Ito pa yung ibibigay ko. Kapag ganun siya, no? You present it to God as an act of worship, gratitude, or atonement. Okay? So, totoo lang, napakalaking bagay po, no? Na when we give our offering to God. Diba? Kasi nga, every time na nagbibigay po tayo ng offering kay Lord, parang talagang wino-worship mo siya. Nagpapasalamat ka sa Kanya, and yun nga yung tinatawag po natin na atonement. Pag sinabing offering, meron kang ino-offer, meron kang binibigay kay Lord. Okay? And itong nagbibigay na to, nagpapakita siya ng faith mo, diba? Nagpapakita siya na, Lord, wino-worship kita, pinapasalamatan kita. Diba? Bakit ba natin binibigay itong offering na to? Kasi nga, sabi nga natin kanina, lahat ng mga meron tayo, galing lang naman kay Lord. Diba? Lahat ng bagay na na-enjoy mo ngayon, diba? Lahat ng bagay na meron ka, yung bahay mo, diba? Kung may bahay ka, may sasakyan ka, may pera ka sa bangko, may pamilya ka, diba? Na kasama mo ngayon, napapasaya sa'yo. Lahat ng meron tayo ngayon po, no? All these things came from God. Binigay lang ni Lord sa atin. And yung pagbibigay po ng offering is a way para, alam mo yun, para makita natin na, Lord, naniniwala ako na ikaw yung nagbigay nito. So, for gratitude, Lord, ibibigay ko po ito sa iyo pabalik. Parang ganun. No? So, parang, that's the importance. Bakit po tayo nagbibigay ng offering? Okay? So, imagine, halimbawa, parang ganitong scenario po, no? So imagine merong nagbigay sa iyo ng nagkatiwala sa iyo ng isang malaking asyenda. Sino yung gusto ng ganyan? Pagkakatiwalaan ka ng malaking lupain. Ayaw nyo? Si Gerald na lang. Kanyari, binigyan ka na, pinagkatiwalaan ka ng ganyan. No? So maraming nakatanim doon, ganyan. Maraming mga livestock. Tapos, ang ginawa mo, syempre, para kumita ka, sinabi sa'yo na nagkatiwala. Alam mo, pinagkakatiwala ko sa'yo ito, pwede mo niyang gamitin. Then lahat ng mga makukuha mo dyan, pwede mong ibenta, pwede mong pagkakitaan. Okay? So yan, so pagandahin mo, palakihin mo pa, paramihin mo pa yung mga tanim, paramihin mo yung mga alagang hayop, lahat ng mga kikitain yan, bibigay ko sa'yo. Parang gano'n, no? Lahat ng mga harvest mo, pwede mong kainin, pwede mong gamitin. Ano yung mapipil mo doon? Grabe, Lord, sobrang thankful ka. Diba? Sobrang magpapasalamat ka siguro dun sa tao. Diba? And every time na bibisita yung tao na yon, anong gagawin mo? Bibigay mo yung diba? Bibigay mo yung lahat ng pwede mong ibigay kasi nga sobrang thankful ka sa Kanya. Yan po yung parang concept ng offering. Diba? Lahat binigay sa atin ni Lord, binless tayo ni Lord, binigay niya yung blessing sa atin, and every time lang po na parang alam mo yun, we feel grateful to God, binibigay po natin yung offering natin sa Kanya. Yan po yung tinatawag po natin na offering. Okay? Pagpapasalamat, pag-worship kay Lord, gratitude, offering po yung tawag po dyan. So number two, we need to understand about first fruit or firstborn offering. It's not a law, but an act of love and gratitude. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi naman siya yung hindi naman siya required na gawin. Nakukuha ba?
Yung tithes, this is required kasi yun yung kinamand ni Lord. Pero yung sa offering po, hindi naman siya required, hindi siya talaga batas, di ba? Pero ginagawa natin siya out of love and gratitude. Okay? So basahin natin yung Genesis chapter 4 verse 2 to 3. Ito, binasa natin ito kanina. Pwede bang sabay-sabay natin basahin ulit? Para lang ma-pick up natin yung verse. 1, 2, 3, go! Work the soil. Ayan. So, yan yung binanggit ko kanina, no, na talagang some lang yung binigay ni Cain, di ba? Yung sa kanyang mga nakuha, no. So, if you will see, may mga nagsasabi kasi, no, na especially kung Christian ka, kung may mga kilala kang Kristiyano, no, they say na yung first fruit offering daw ay hindi naman daw siya batas, okay? Which is true. At hindi naman daw siya pang Kristiyano talaga kasi pang Israel lang daw to, no. Pero if you will think about it, nung panahon po ni Abel at saka ni Cain, wala pa naman nung mga Hudyo. Okay? Wala pa nun yung Israel yung time na yon, di ba? So hindi talaga to about kung Jew ka ba, kung Hudyo ka ba, or Gentile ka, di ba? Kasi nga nung panahon nila wala pa nung Hudyo, diba? Pero nagbigay pa rin sila ng offering po nila. Second, you can see na yung pag-offer po nila is an act of love and gratitude, di ba? Kasi nga pinagkatiwalaan ka ni Lord nitong mga blessing na to. Lahat ng meron ka po ngayon, no. Ibig sabihin ba kapag kung yung mga Hudyo lang yung required or kung mga Hudyo lang yung nagbibigay, sila lang yung karamdam ng pasasalamat kay Lord. Ano yung mic natin? Pwede ba tayo kumuha no? Ayan, so as you can see, no, na parang hindi siya law for us, hindi siya command na talagang, alam mo, pag di mo siya ginawa, magkakasala ka. Pero ginagawa natin siya, ayan, out of love and gratitude kay Lord. Okay? Sa New Testament, kapag binasa mo siya, lalo yung mga panahon ng mga bagong Christian, alam nyo ba, nung panahon nila, sobrang pasasalamat nila kay Lord. Ang ginagawa po talaga nila, binibenta nila yung mga lupa nila. At yung po yung sinishare nila sa ino-offer po nila kay God. Kasi nga, sobrang nagpapasalamat sila, Lord, sinave mo ko, niligtas mo ko, binayaran mo yung lahat ng kasalanan ko. So, Lord, I'm very much willing na ibigay sa ito kasi sobrang thankful ako sa iyo. Kaya ganun po sila. Number 3. And firstborn or first fruit offerings are highly favored by God. Ayan. So yung first fruit, saka yung firstborn, kapag yan po yung binigay natin, it is highly favored by God, no? O na, yun nga, yung binanggit ko na to sa inyo kanina, ano ba yung difference ng kanilang offering, no? Si Cain ang binigay po niya, yung sum, yung kumbaga yung ibang portion lang po, no? Pero ang binigay po ni Abel is yung firstborn po ng kanyang ng flock niya. Okay? This is the first time na nagtanim sila, nag-alaga sila in the course of time. Yun nga po, bless nila ni Lord. Si Cain, bless ni Lord na talagang namunga yung mga tinanim niya. Si Abel, bless ni Lord para, alam mo yun, para dumami yung kanyang mga alaga. Pero magkaiba yung kanilang in-offer. Nakukuha po ba? Sino yung pinavor ni Lord? Si Abel, di ba? Kasi nga, ang pinigay niya po is yung firstborn. Now, what is favor, no? Pag sinabing favor po, favor is an unmerited blessing, approval and delight, divine help and guidance and blessing of God. Wala ba yun doon? Ano, wala yung item natin. wala na palang nag-forward. Ayan, sige ba? Forward mo pa. Sige pa. Yan. Ito yung favor, no? It's unmerited blessing, approval, and delight. Divine help. Ano yung divine help? Divine, that's divine help yan. Divine help and guidance and blessing of God. Okay? So every time po na nagbibigay tayo ng first fruits po natin, nakaka-receive tayo ng favor mula sa Panginoon. Okay? Ito po yung parang sa mga parang nakaka-bless po pag inisip mo na. Parang alam mo yun, hindi mo naman talaga siya deserve. Pero binibigay pa rin sa'yo ni Lord.
Hindi mo naman talaga siya, alam mo yun, parang dapat makuha pero binibigay pa rin sa atin ni Lord. Kaya po tayo nag-offer sa Kanya. And panghuli po, ito na po yung last point natin. Matatapos na po tayo. Firstborn and first fruits po are owned by God. Ayan. So Numbers chapter 3 verse 13, sabi dito, for all the firstborn are mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set apart for myself every firstborn in Israel, whether man or animal, they are to be mine. Ayan, the Lord. Okay, so yun yung kinwento ko kanina. No? So yung lahat ng mga panganay, ng mga Egyptians, nawala sila lahat. No? Sabi ni Lord, kaya ang ginawa niya po, para mapalitan yung mga panganay ng mga Egyptians, sabi niya, lahat ng mga firstborn, lahat ng mga panganay ng Israel sa akin. Okay? So yung lahat ng mga panganay dyan kanina, no? So kay Lord ka, diba? Kay Lord ka. Exodus chapter 34 verse 26, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Diba? Kaya pala highly favored si Abel kasi ang in-offer niya po nung time na yon, para kay Lord talaga. Diba? Yung first fruit. Yun nga, no? Parang actually, kung babasahin mo nga yung Bible, hindi naman talaga totally parang kapag di mo ito binigay is parang, alam mo parang kasalanan na siya. Diba? Kasi pag binasa mo yung sa Malakay 3:10, ang hinihingi lang talaga is yung tithes. No? Pero alam mo yun, iba yung favor talaga kapag nagtitiwala ka kay Lord, willing kang ibigay yung first fruit. Diba? Kasi ina-acknowledge mo na si Lord yung may-ari ng lahat. At kapag ganun yung thinking mo, si Lord yung may-ari na to, hindi ka mahihirapang magbigay. Tama ba? Mahirap ibigay yung isang bagay kapag piling mo sa'yo yun. Do you agree with that? Kapag piling mo sa'yo to, ang hirap i-let go, ang hirap bitawan. No? Pero kung nabuo sa isip mo, naniniwala ka na lahat ng meron ka is galing kay Lord, mas madali po siyang i-let go. Kasi Lord, sa'yo naman to eh. Okay? So ngayon, ano ba yung sa atin? No? Kung sa kanila kasi, nung panahon po nila, ito yung mga unang bunga ng kanilang mga tanim, mga panganay. Sa atin po ba, no? Ano po ba yung first fruit or firstborn offering po natin ngayon? So, first fruit or the firstborn refers to the initial produce of the land or the first offspring of their livestock. Ito yung nagre-represent ka sa kanila ng mga resources nila and they dedicate it to God as an act of worship to ensure a blessed life. Ngayon, first fruits can be understood as the first income we receive from our work or business, symbolizing our gratitude and trust in God's provision. Okay? So, kumbaga sa atin po, sa ating mga Kristiyano na naniniwala sa first fruit, we believe na yung unang income po natin sa unang taon, sa unang buwan ng taon, yan po yung ating first fruit. Diba? Kasi yun yung unang na-receive mo na blessing. And you acknowledge, Lord, sa ito, sa iyo lahat ng blessing na nakuha ko, so ibibigay ko sa ito. Yun yung first fruit po natin ngayon. Actually, nakaka-challenge po siyang gawin, no? Pero ina-encourage po tayo ni Lord to give our first fruits para mas ma-bless pa tayo ni God. Sabi sa Nehemiah chapter 10 verse 35 to 37, ayan. Medyo mahaba ito, no? Pero basahin ko na rin. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruits of our crops and of every fruit tree. It is also written in the law, we will bring the firstborn of our sons and of our cattle, of our herds, and of our flocks to the house of our God, to the priest ministering there. Moreover, we will bring to the stores of the house of our God, to the priest, the first ground of our meal, of our grain offerings, of the fruit of our trees and of our new wine and oil, and we will bring a tithe of our crops to the Levites, for it is the Levites who collect the tithes in all towns where we work. So parang dun binabanggit din po dito yung first fruit. And then, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, pwede bang kayo naman yung magbasa? 1, 2, 3, go! Then your bards... Ang ganda nung sinabi ng verse, no, kapag binasa mo siya. Ibig sabihin na, you can honor the Lord pala with your wealth. Diba? Alam, parang pwede mo palang ma-worship si Lord with your wealth. Kapag binasa mo yung Bible, sabi sa Bible, it is God who gives us the ability to produce wealth. Ibig sabihin po, si Lord yun ang bibigay sa'yo ng lakas para magtrabaho.
Si Lord yung nagbibigay sa atin ng lakas para, alam mo yun, para kumita. So, every time po na binibigay po natin yung offering natin kay Lord ng first fruits, na-honor siya. Alam mo yun, parang kasi ina-acknowledge mo na, Lord, lahat ng meron ako ngayon kasi dahil lang sa'yo. And I'm giving this first fruits, I'm giving this offering. Kasi nga, gusto kong i-acknowledge, no, na Lord, sa'yo ito galing. Wala akong pagmamayari dito. Lahat ng meron ako ngayon, sa'yo lang po. And ang ganda po ng promise ng verse, no? Kapag binigay daw po natin yung ating first fruits, okay? Ano yung sabi ng verse 10? Your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ibig sabihin po, aapaw yung blessing sa buhay mo. Marami po ito, no? Na talagang, alam mo yun pala yung promise ni Lord, no? Actually, if you will think about it, napaka-challenging pong gawin ng first fruit. Actually, ilang taon ko na siyang ginagawa. Every year pa rin, meron pa rin struggle. Kasi nga, malaking tiwala yung bibigay mo kay Lord eh. Diba? Imagine that, parang ipagkakatiwala mo yung unang sweldo mo. Diba? Kaya nga pinag-uusapan natin ito ngayon para doon sa mga gustong gawin ito next January. You have time to prepare. Diba? Kasi nga medyo challenging siya. Pero I promise you, no, kapag nagtiwala ka kay Lord, hindi ka mapapahiya. Sa akin na lang siguro, testimony po namin, sa amin mag-asawa, no. Isa po ito sa mga talagang, first fruits. Something na, mga years before, no, talagang medyo, ako personally, struggle ako na gawin siya. Kasi nga, parang bigat nito, na parang alam mo yun, na tithes, kaya ko eh. Offering, kaya ko magbigay, pero first fruit, parang ang hirap. Diba? Ang hirap. So, dami ko kinakausap na, ng mga pastor. Pwede, tama ba to? Dapat ba gawin to? Ganyan. Nakarating na ako kay Bishop Manny para tanungin siya. Dapat ko ba itong gawin, Bishop? Pero, sa dulo, ayan, na-encourage ako na dapat ko siyang gawin. And God has proven Himself faithful. Talagang totoo yung promise niya. And yun nga, parang sa amin dalawang mag-asawa, ganyan. Sobrang lagi kong pinagpapasalamat na yung lifestyle namin kasi ngayon. We are, parang meron siyang online business. Ako rin, yung parang work ko is online lang yun. So magkasama kami sa bahay lang kami, magkasama lang kami lagi sa bahay. Medyo sawa na kami sa isa't isa. Pero nakikita, susubaybayan namin na lumalaki yung anak namin. Diba? 4 years old na si Rain. Alam mo, parang sobrang thankful ko kay Lord na gano'n yung binigay niya sa amin na ability. Na kaya pala namin kumita ng pera kahit na nasa bahay lang. Diba? Same time last year po, yun, blessed kami ni Lord yung pinag-pray po namin na sasakyan. Binigay na rin po ni Lord sa amin. And this year po, yung pinag-pray po namin na bahay, ayan, so binigay na rin po ni Lord sa amin. Alam mo, parang sabi ko nga, kung magtitiwala ka kay Lord, hindi ka mapapahiya. Yeah. Hindi ka niya ipapahiya, hindi ka niya bibiguin. Again, challenge po itong gawin, yung first fruit. Hindi siya, again, nililinaw ko lang, no, hindi kasalanan kapag hindi mo ito ginawa. Diba? Kasi nga, ang na-required lang talaga is ibigay mo yung tithes. Diba? So first fruit, hindi naman ito kasalanan kapag hindi mo siya gawa. Pero, kung talagang, alam mo yun, kung gusto mong ipakita talaga na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Lord, I want to worship you, Lord, I want to commit my life to you na, Lord, naniniwala ako lahat ng meron ako galing sa iyo. I encourage you to do this. I challenge you to do this. Challenge you siyang gawin. Pero maniwala ka, kapatid. Ang dami na pong na-testify, no, na because of first fruits po, matindi yung ginawa nila sa buhay ko nila. So ngayon, just to clarify lang, ano yung final question natin? So when do we give our first fruits, diba, sa atin? So sa atin, no, first month of the year or the first month of your work, diba? So kung unang sweldo mo sa unang buwan, you give that as your first fruit. Kung may business ka, pwedeng yung unang kinita mo sa 10 linggo, pwede yan, ibigay mo as first fruit. So we base this doon sa season na namumunga yung mga puno, ganyan, average birth of animal. So usually once a year. So di mo naman siya gagawin every month or every week. Gagawin mo lang siya once a year lang. Okay? Ito nga sa unang sweldo mo, unang kinita mo, bibigay mo siya kay Lord.
Now, ito yung challenge po natin. Tapos na tayo. Pray na lang po tayo. No? Ito na lang yung tanong po sa atin na yan. No? Will you prepare and be ready to give your first fruits this coming New Year? Again, kapatid, hindi ako, I will not, hindi kita bubulahin. No? Talagang challenging itong gawin. Okay? Hindi siya basta-basta. I want you to pray about it. I want you to really seek God about it. Lord, gagawin ko ba to? Bigyan mo ko ng courage na gawin ito. Mag-provide ka sa akin, Lord. Bless mo ko ng sobra-sobra ngayong December para ready ako sa pagdating ng New Year. Ako, ayan yung pinagpipray ko kay Lord ngayon. Lord, may tinatarget akong income ngayong December para prepared ako for New Year. So sabi ko kay Lord, bigay mo sa akin ito para makapag-first fruit ako. No? So remember that offering your first fruit is a way to show your gratitude, your worship, and love for God. When we acknowledge everything na nanggagaling po, lahat po ay nanggagaling po sa Kanya. So maraming preparation ngayong Christmas, pero sa New Year, no, isa po ito sa mga dapat natin paghandaan yung pagbibigay ng first fruit. Okay? So right now, I want to invite everyone to stand up. Tayo lahat. Lalapit tayo kay Lord. And again, sabi ko nga kanina, this is very challenging na encouragement from God. Hindi siya madaling gawin. Hindi ko ina-expect na parang kapag nalaman mo to, parang, ay, yes, Lord, gagawin ka na siya. Hindi siya ganun. Actually, you will really think about it. Maybe kailangan mong kausapin yung leader mo, kailangan mong kausapin yung pastor mo, di ba? Para maunawaan mo talaga siya, para talagang mag-gets mo ano yung nangyayari dito. So, lalo kung first time ka or bago ka lang, you don't have to do this, no? Kasi mas maganda siyang gawin kapag nakapag-life retreat ka na. Okay, so sa mga bago, hindi kayo, you are not required to do this, no? Pero yun nga, sabi ko nga kanina, kung talagang natitiwala ka na, Lord, binigay mo sa akin to. And I love you, Lord. I want to worship you. I want to encourage you na ibigay natin yung first fruits natin. So right now we will pray. Can I invite everyone to close your eyes? Ipikit mo yung mata mo. And as you close your eyes, I want you to just go back sa nakalipas na 11 months ng 2024. Alalahanin mo yung mga blessings na binigay sa inyo, Lord. Karoon ka ba ng bagong work? Tumaas ba yung salary mo, na-promote ka? Tumaas ba yung income mo sa business? Maybe may naka-attend ka ng church, nakapag-live ka, that's a blessing, kapatid. May mga bago kang mini-mentor ngayon. May mga nagbigay sa'yo ng regalo, may nagbigay sa'yo ng bag, ng t-shirt, ng damit, ng pera. Kapatid, that's a blessing. And I want you to think about it because that's a proof na kumikilos si Lord sa buhay mo. God is blessing you. God is providing for you. For the whole 11 months, hindi kanya pinabayaan. At never kanyang iiwan. Yan yung promise na never kanyang iiwan, never kanyang pinabayaan. So right now, I want you to thank God. Come on, just pray. Open up your mouth. Ikaw personally, pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan natin si God. Lord, thank you. Thank you for all your blessing. Thank you, Lord, kasi Lord, hindi ko deserve, Panginoon, yung grace mo, pero binigay mo sa amin. Hindi ko deserve yung favor mo, Lord, pero binigay mo sa akin. Hindi ko deserve na masave, pero niligtas mo ko. Hindi ko deserve, Panginoon, na mamatay ka for me, pero ginawa mo yun, Lord, para maligtas ako. And Lord, salamat sa lahat ng blessing. Thank you, Lord God, kasi lagi ka nagpo-provide sa akin. Never kami nagkukulang, Panginoon. Never mo kami pinabayaan, Panginoon. So right now, Father, we pray, Lord God, na remind mo kami that we are blessed. We are blessed. Kapatid, you are blessed. Huwag ka maniwala sa ibang nagsasabi na mahirap ka, na struggle ka. Maniwala ka, kapatid, you are blessed because you are with God. Kapatid, matindi pa yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Marami pa siyang gagawin sa'yo. But all is asking you is magtiwala ka sa Kanya. Sa
act of gratitude, Lord, as an act of worship, as an act of our love for you, Panginoon. Lord, kausapin mo kami about sa pagbibigay ng aming first fruits. Lord, hindi po ito madali. This is not something, Lord God, na kaya namin gawin on a whim, na basta-basta lang. But one thing we know, Panginoon, Lord, kapag nagtiwala kami sa iyo, Panginoon, never kaming mapapahiya. Never mo kaming ipapahiya, Panginoon God. Lord, salamat. Come on, can everyone just hold your heart right now? Hawakan mo lang yung puso mo. Lord, we pray for our hearts, Panginoon. Yung puso na to, Panginoon, Lord, talagang para sa iyo. Yung puso po na to, Lord God, titibok lang, Lord God, Panginoon, para po sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, as we offer to you our hearts, Panginoon, i-offer po din namin sa iyo, Lord God, yung lahat, Panginoon, ng aspect ng buhay po namin. Because you deserve it, Panginoon. You deserve it. Again, Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing for this year, sa lahat ng provision mo sa amin, sa lahat ng answered prayers, Panginoon, sa lahat ng miracle, sa lahat ng breakthrough, Father God, Panginoon. Lord, di pa tapos yung taon, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, patuloy mong i-bless yung bawat isa, Panginoon, sa December, Panginoon, so that we can be prepared sa pagbibigay ng first fruit. Lord, salamat po, Panginoon. Let's worship God. Let's worship. Father, Panginoon, salamat sa mga blessings na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Sa provision na kailangan namin, Panginoon, hindi lang financially, even strength na meron kami. Kaya narito kami, nakatayo kami, Panginoon, nakikinig ng iyong salita. Salamat, Ama. And Lord, right now, we glorify you, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami. Again, Panginoon, mahal ka po namin. And Lord, willing po kami ibigay lahat ng meron kami. Kasi Lord, alam namin bilang isang Kristiyano, lahat ng bagay dito sa mundo pagmamayari na. And Lord, we give it back to you. In Jesus' name. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Dire-diretso na po tayo, no? Every first week of the month, ginagawa po namin to. Ginagawa po natin to. Meron po tayong breaking of the bread. May iikot po sa atin para ibigay po yung wine and bread. So bago tayo mag-proceed sa ating breaking of the bread, in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, for I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread,
And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So the bread signifies His physical sacrifice on the cross. It reminds us that He bore our sins, pain, and suffering every time we eat this bread. We acknowledge our need for Him. Pwede ba nating kainin ang ating mga tinapay? Next, we have the wine, which represents the new covenant established through His blood. Jesus said, "This cup is the new covenant in my blood." So the wine signifies forgiveness, grace, and a restored relationship with God. It reminds us that through His sacrifice, our sins are washed away, and we are made new when we drink the wine. Namin po natin yung ating wine. So let us pray. Yes, Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyong katawan na siyang nahirapan, nasaktan, physically, emotionally, mentally. Alam namin, Panginoon, hindi namin deserve yung posisyon namin ngayon. Sa dami ng mga kasalanan na ginawa namin against you, but still, Panginoon, iniligtas mo kami at binigyan kami, Panginoon, ng bagong pag-asa. Salamat, Lord, sa iyong dugo. Kasi, Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo, nalinis po ang aming mga kasalanan. Every time, Panginoon, na humaharap kami sa iyo, hindi na po kami yung nakikita, kundi si Kristo. Again, Lord, salamat sa transformation na ginawa mo sa aming buhay. Thank you for reminding us na hindi na kami, Panginoon, yung dating kami. Thank you for reminding us na hindi na dapat namin ginagawa yung mga bagay na ginagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo until now. And Lord, we pray na tulungan mo kami, Panginoon, sa paglabas namin sa lugar na to. Nabigyan mo kami ng kalakasan para ma-overcome namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kayang labanan na wala ka. Again, Lord, we thank you, we glorify you. Salamat sa malaking pag-ibig mo. Salamat sa malaking pagmamahal mo sa amin. And Lord, hindi lang ito mananatili sa amin. Dahil hindi namin mako-contain yung ganito kalaking pag-ibig, mag-overflow to sa amin, Panginoon. Magiging patotoo kami, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa asawa namin, sa anak namin, sa mga kapitbahay namin. Lord, alam namin, Panginoon, na kahit sila, makakakilala sa pamamagitan po namin. Again, Lord, we thank you. Mahal ka namin. Salamat sa sakripisyo, sa buhay mo, Panginoon, sa pag-asa na pinagkaloob niyo po sa amin. All this I pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody shout, Amen! Pagpakalan niyo, Lord. Ayan, pwede na mo tayong maupo. Ayan, grabe yung topic natin today, no? So, ang ating pagbibigay talaga ng first fruit, no, is kalakip neto yung leap of faith na si Lord yung bahalang mag-provide sa mga needs natin, no, for the coming year. Ayan, and to also prepare us, no. Ayan, so, kasunod po niyan, ayan, I want to call on ang magbibigay po ng ating ng testimony. Ayan. Ayun siya. Ayan, so let's call on Coach Rosaline Daluso. Wow. Si Coach. Si Coach. Ayun. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan. So, I'm here po, ayan, to give a short testimony sa grasya ng Lord this year. So, ayan, nagpa-line up po talaga ako kay Coach Eds na makapag-testimony bago matapos ang taon. Siguro, nung
Thursday po yata yun. Pero unexpected na, sige ngayong Sunday daw po. Ayan, so baka po kasi matabunan po siya ng paparating pa ng blessings. Ayan, mamanifest ko na po. And actually, yung year po namin ngayon ng family ko, ayan, sa iba, hindi po siya naging ganon kadali. And madami pong ups and downs, multiple struggle. Pero sa lahat ng pangyayaring yon, even may time na napanghihinaan po talaga ako, pero mas nakikita ko at nangingibabaw yung grasya ng Lord. Yan. So may mga dumating man po talaga na problema sa atin, di ba? It's a normal naman po sa buhay natin na talagang may darating at darating na problem. But this time, para po kasing first time po siya nangyari sa family namin. Nag-create po talaga siya ng takot and trauma na baka mangyari po siya ulit. May mga time na talagang hindi po ako nakakatulog. Umiiyak sa takot na baka maulit-ulit. Pero isa sa mga word po ng Lord sa akin sa devotion ko, yan sa Matthew 21, verse 21 to 22. Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself in the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Medyo nahiya ako sa Lord nung ito po yung naging laman ng devotion ko. Feeling ko, pinapagalitan ako ng Lord na bakit parang may doubt ka sa akin. Ayan. Pinaalala niya sa akin na lahat ng bagay, pwede natin ipag-pray with faith. Ayan, share ko na din po, ayan, kung ano yung napagdaanan namin ng family ko this year. Ayan, August 17, 2024, tandang-tanda ko po siya kasi 4th birthday po siya ng anak ko. Yung dalawang father po namin, ayan, father ko and father po ng husband ko, sabay po silang nagkasakit and same po sa puso po yung findings. Yung father ko po, that time sinugod po siya sa hospital sa Pampanga and mild stroke po yung findings sa kanya. And suspected na may bara po yung puso niya. And nag-decide po kami na ilipat po siya sa PGH dahil malaki na din po yung bills namin dun sa private hospital na pinuntahan po namin. Then kulang din po sila sa equipment. And sobrang ang hirap po ng mag-decide that time kasi po ang dami pong nakalagay po sa father ko, ang daming dextrose na nakalagay sa kanya. And nandun po yung takot sa safety ng tatay ko. And sabi ko sa mga kapatid ko, tara, pray tayo. And nagkaroon po ako ng lakas ng loob na yayahin po silang mag-pray dahil ang laman din po ng devotion ko that time is about healing. And grabe yung provision na ginawa ng Lord sa paglipat po namin ayan, sa PGH. And nag-provide po siya ng mga tao na para maging smooth yung paglipat namin kay tatay. Ay nag-provide po siya ng ambulance na wala po kaming binayaran. Na nung time po na yon, fully booked po yung ambulance doon sa barangay. Then una po, hindi po kami tinatanggap sa PGH kasi puno daw po. Puno daw po yung hospital kasi public hospital po siya. Ayan, pero that time yun, nagkaroon po kami ng slot. And nangyari po lahat po to 11 p.m. And gabi na po siya. Kumbaga alanganing oras na po siya. Ayan, nalipat po namin ang tatay ko sa PGH. And nag-stay po siya doon ng mahigit na 2 months sa hospital. But praise God, dahil bumuti po ang kalagayan ni tatay at nakapag-share din po tayo sa kanya ng gospel ng Lord na talagang dati tinatanggihan niya po ako. Kung yung tatay ko po, ay nagpa-admit siya sa hospital. Ayan. Si Papa po, father po ng husband ko, hindi po siya nagpa-admit kasi ayaw din po niya talaga. Nagpa-check up lang po siya. Ang findings sa puso din, pero pwede po siyang mag-rest sa bahay with maintenance. And after 2 weeks, naging okay po si Papa. Ayan. Naging normal po yung kilos niya. Nung pamayag po siya na ipunta na po namin si Rapa, yung anak ko po, siya po kasing nag-aalaga kasi iniwas po namin sa kanya para makapag-rest po siya. So, akala po namin okay na. Pero hindi po pala. Ayan. Hinatake po yung papa ng husband ko and dead on arrival po siya. Sobrang sakit po pala talagang mawalan ng mahal sa buhay. Even father-in-law ko lang po siya, pero grabe yung pain. And I asked God why. And bakit po sabay-sabay, Lord? And it's been 2 months na din po yung nakalipas na napagdaanan namin
Nung una po, hindi ko po siya napaprocess kasi hindi lang emotion ang affected, pati physical. And dumating sa point talaga na nagkakasakit ako, nagkakaroon din po ako ng mental problem and syempre sa finances namin. Yes, I admit na sobrang nahirapan po talaga ako sa struggles na yun. But with the help of our Lord, and sa mga taong ginagamit niya, ayan, shout out po sa mga life group ko. Ayan. Primary life group, mga kananayan, mentees, at syempre sa aking leader. Kapag po kasi nagkakaroon po talaga ng family problem, di ba? Parang ang hirap din po kasi kumapit at mag-share sa family members natin. Even sa asawa mo, kasi alam mo, mas mabigat yung pinagdadaanan nila. And sa mga kapatid mo and parents mo, hindi mo masabi yung nararamdaman mo kasi kailangan mong maging malakas for them. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa life group and sa inyo, Rock Farm, dahil alam ko kasama ko po kayo na nag-pray sa fight na yon. God's remind me kung ano yung plan niya, bakit tayo nagkakaroon ng mga struggle sa buhay. Diba sabi nga po sa Jeremiah 29:11, actually hindi po ito naging laman ng devotion ko, pero lagi ko po siya narinig sa life group, sa SWC, and naging favorite ko po siya ngayong year. And for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Akala ko matatapos ang taon na walang nangyayari sa mga prayer ko. Nung January, di ba, meron tayong mga prayer list. Ayan, so pagpasok ng taon, pero chinek ko po yung list ng prayer. Grabe, ang dami po palang tinupad ng Lord. Ayan, isa po dito, ayan, sa finances. Ayan, may pinapipray po kasi akong savings. Akala ko po talaga, hindi namin po siya naabot. Dahil doon po kami kumukuha kapag nasi-short po yung sahod namin. But praise God kasi higit pa sa pinag-pray kong savings, yung binigay niya na savings ng Lord sa amin. Hindi man po ganun kalaki yung pinag-pray ko kasi parang nag-base lang din po ako sa mga sinasahod namin. Sana po pala nilakihan ko yung prayer ko. Sa susunod po, Lord. And sa hospital bills ni tatay, kahit sa private and public, grabe nag-provide po ang Lord. And yung gastos po nung nawala si Papa, ni piso wala po kaming ginastos. Pinrovide po lahat ng Lord yun. And naniniwala po ako na breakthrough pa din po ito ng first fruit this year. And sa pagiging faithful sa tithes, kahit sobrang nahirapan po talaga ako sa budgeting, nilaban ng Lord yung tithes ko. And yung prayer ko po sa husband ko na maka-attend siya ng church and makapag-life group, nangyari naman po siya. And naniniwala po ako na sa Lord na in His time, makakasama ko siya dito regularly. And sa family, nakapag-share ng word ng Lord. And yung magkaroon ng delegate sa LR, binigay ng Lord, ayan si Nanay Nena, nakasama po namin siya sa life group. And nangyari po to nung nasa struggles po ako, pero grabe yung nilaban ng Lord. Ang dami po palang prayer na tupad. Pero before hindi ko po siya nakikita kasi nagpo-focus po ako dun sa mga struggle ko. But because of this prayer list, ayan, mag-list na po tayo ng mga prayer natin para at the end of the year, nakikita po natin. Sobrang naging grateful ako, mas naniwala na whatever we ask in prayer, believe and you will receive. Isa pa sa mga natutunan ko sa mga experience na to, ayan, kahit anumang sitwasyon meron tayo, masaya man, malungkot man, may problema man, huwag tayong mag-stop, napurihin ng Lord. Kapag nag-pray din po tayo, huwag po tayong mag-base kung ano yung kaya nating gawin. And mag-base po tayo kung anong kayang gawin ng Lord. And doon natin mas makikita ang grasya and miracle ng Lord. And matututo tayong magtiwala at maghintay sa mga prayers natin dahil kahit ano pa yan, mapagtatagumpayan natin. Because with God, all things are possible. Ayun lamang po. Praise God. Ayan, thank you so much po, Coach Rosalyn, sa isang nakaka-bless na testimony, no? Grabe. Talagang pagka nag-pray ka, no, ilaban mo sa prayer, no? Si Lord naririnig yung mga prayers natin. Talagang just have the faith. And may plano si Lord sa ating lahat. Ayan, so, I encourage everyone po, ayan, na to give. Ayan. Ayan, meron po mga envelope sa inyong mga upuan. Ayan. And meron pong iikot ng mga ushers para po sa ating tithes and offerings. Makapagpalag up na nga din sa testimony. Ayan, sa mga may mga progress dyan ng Lord.
Ayan, di ba, mga hinuhubog ni Lord yung testimony, no? Ayan. We can reach out po kay Coach Eds. Ayan. So, doon ngayon na may bed na naman yun. Hindi, walang laman. Please flash sa screen ang ating giving details. Ayan. So, ito po ang ating giving details sa mga magta-transfer po online. Ayan sa ating bank and GCash account. Nasa screen po. Pwede nyo pong picturean ito. And ayan, save it for the future. Ayan. For tithes and offering po, ayan, sa BPI account. For first fruit, ayan, meron po tayong bukod na bank account number for first fruit. Dito po sa baba, ayan, BDO. Ayan, so sa ating mission fund, ito po, hiwalay din po account number. Ayan, pwede nyo na pong picturean. Ayan. Alright, let's give. Let's give our tithes and offering to the Lord. Ayan, tara po, let's pray. Pwede po ba natin ilay ang ating hands sa ating tithes and offering? Ayan. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon ko, Lord God, for all the favors, Panginoon, Lord God, and blessings, Panginoon, na binuhos mo po sa bawat isa, Lord, sa taong ito, Lord God. Lord, ang nakikita namin, Father, Lord, na malaki, Panginoon, ang plan mo, Father God, for this church, Panginoon ko, Lord God. And salamat po, Father God, for the people, Lord God, na ginagamit mo para patuloy, Panginoon, na, Lord, makakilos, Panginoon, Lord God, ang simbahan mo through these finances, Father God. Lord, salamat po, Father God, for enabling us, Panginoon, Lord God, to give back to you, Lord God, through this tithes and offering, Panginoon ko, Lord God. Salamat po, Father God, sa mga opportunities, Lord, na binibigay mo po sa amin, Lord. Mga open doors, Lord God, na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. And Lord, we pray, Father God, na Lord, sa bawat isa po na nandito ngayon, Panginoon ko, Lord, we pray na ikaw po yung patuloy na kumilos at Lord, ipakita mo, Father God, how big you are, Father God, Lord. Lord, we pray, Father God, for breakthroughs, Panginoon ko, Lord God. Lord, hindi lang po sa finances, Father God, Lord, kundi Panginoon, pati na rin po sa aming family, Lord God, sa aming, Lord God, sa mga businesses, Father God, Lord God, sa mga, Lord, may mga work, Father God, Lord, sa mga students, Lord, na nandito ngayon, Panginoon, sa mga kasama po namin sa bahay, Lord, we pray and we declare, Father God, breakthrough upon breakthrough, Father God, Lord, this year, Lord, hindi ka pa po natatapos, Panginoon ko, Lord God, you will show, Father God, Lord, Lord, opportunities, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, sa mga naghahanap ng work, Lord God, ikaw po, Lord, yung magdadala sa kanila, Lord, kung saan mo po sila itatanim, Panginoon, Lord God, sa mga businesses, Lord God, bigyan mo po sila ng mas maraming pang customers, Lord God. Lord, we pray, Father God, na ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Lord God, at gumalaw sa aming buhay. Lord, we pray na ang puso po namin, Lord God, ay sa'yo lamang magre-rely, Lord God. Our faith, Lord God, is in you, Panginoon ko, Lord, at hindi po sa ibang bagay, Father. Lord, maraming po salamat sa patuloy na pagkilos, Lord, sa Waira Kamanava. And Lord, we want more, Father God, of you, Lord God. We pray for more, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa lahat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sa mga first-timers po, nakasama po natin ngayon. Huwag po kayong mawawala. Ayan, may kakausap po sa inyo mamaya. Ayan. Hindi na ako first time. Ayan, so dadako na rin po tayo sa ating announcements. Alright, designate a celebration of success. Ayan, a night of achievement and honor. Ang registration fee po natin ay 1.5 sa EV Styles. And so next week na po ito, December 14. Ayan, sa mga working people po natin dyan, young professionals. Ayan, looking for mission partners. Sino rin yung mga tinatawag, no, para mag-mission. Ayan, open po tayo dyan. So kung interested po kayo, talagang kinakausap kayo ng Lord, you can contact po Pastora Joy Marie Victorino. Ayan.
pala ginabi ka. Ayan, so picture niyo po ito, ang ating QR code for registration for greater mission, ayan, sa ating mga mission partners. Ayan, volunteer and commitment form. Antok ka. Bilobot yung ilo. Movers Edition, sino dito yung mga sumasayaw? Ayan, so ayan meron po tayo audition for movers. Sa December 15 po yan after SWC sa Green Apple Building doon po sa ating venue sa Monumento. Ayan, so sa mga willing talagang gustong sumayaw for the Lord, ayan, join po tayo dito at mag-audition. Di Alright, join a life group! Ayan, sino dito yung mga wala man life group? Ayan, let's join a life group. Ayan. So, for young professionals, life coaching, every Friday po ito sa Green Apple Building sa Monumento, every Friday, 7:30 p.m. Ayan, join po kayo ayan, sa mga working young professionals natin. Alright, Katatayans Life Group. Ayan. And Kananayan's Life Group, every Friday po yan, 8 p.m. every second and fourth week of the month. Sa may Katatayans night. Kananayan's na Botas, Physical Life Group, eh, sino dito mga taga na Botas? Sabi ni Kiel. Oh! Ang dami rin, oh. Ayan, every Thursday po ito, 3 p.m. Physical gathering, ayan, sa Bagong Kalsada, Barangay South ng Botas City! Bago sana maging Ayan. Sino din yung mga youth? Dahil tayong youth, ayan, so sa ating youth life group, ayan. Every Wednesday po sa Valtech Support Group, 12:30 p.m. sa Hunter's Pizza. Ayan, sa AU Malabon Support Group, every Friday, 2:30 p.m. sa Jollibee Sangandaan. Ayan, if meron kayong kakilala, invite din natin sila no, to join. Ayan, GRC Support Group, every Friday, 3:30 p.m. sa Jollibee 9th Avenue. Ayan. Ayan, yun lamang po ang ating announcement. Ayan, so, Ano pa nga si Charis? ayan, nabangan din natin na yung ating Christmas party for this month. Ayan, alam ko nga, lahat tayo excited na sa ating exchange gift and mga kaabang-abang na mga paraffol. Ayan, so stay tuned lang po for our date ng ating ng ating Christmas party. Ayan, so pwede po ba tayong lahat na tumayo? Sasama yun. Ayan, next week dito pa rin po tayo sa Sangandaan, Cinema 1, SM City Sangandaan. Cinema 1, 10 a.m. Ayan, join po tayo ulit next week. Ayan. Ayan, tara po. I encourage everyone. Let's close po ang ating service and let's pray po. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat po Father God for this day. Lord, God, an opportunity, Panginoon, para mapapurihan ka at ma-encounter ka ngayong araw na to. Lord, salamat po for your word, Lord God. And Lord, salamat po sa pagkausap po sa amin. Lord, we pray, Panginoon, na Lord, ito pong mga natutunan namin, Lord God, ay talagang, Lord, matalim sa aming puso at isipan, Father God, na Lord, ikaw po, Panginoon, yung kumikilos sa aming buhay, Father God. Lord, sa upcoming year, sa susunod na taon, Lord, challenge mo po, Father God, ang bawat isa, Panginoon, to give our first fruit, Panginoon ko, Lord God. And Lord, talagang, Lord, laharan namin, Panginoon, yung plans mo for us. Lord, maraming po salamat for everything, Lord God. We lift up everything to you, God, in Jesus' name. Amen. Come on, once again, let's worship God. Sa mga naniniwala na kasama nila ang Panginoon, we will sing this once again. Come on. Let's clap our hands. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sino sa mga mapa? Di ako makakakba. Di ako makabalisa. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako. Tumaan man ako sa ilog. Di ako malulungkot. Tumaan man ako sa
exit na po.